Patuloy na winasak ng Israel at Amerika, mga kapatid, ang Iran. Panoorin natin tong video na to mula kay John Reps. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong panonooring video rito kay John Reps. Sabing ganon, Israel at Amerika patuloy ang pagwasak sa Iran. Iran itinanggi na nakikipag-usap sila sa Amerika. Alam na natin yon mga tol. Pero panoorin natin yung sinasabing patuloy daw na pagwasak ng Israel at Amerika dito sa Iran, no? Panoorin natin to. Mariing itinanggi ng Iran na hindi umano sila nakikipagnegosasyon sa Amerika. Ito ay kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na nakikipag-usap umano ang Iran sa kanila, habang nagpatuloy naman ang mga Air Force ng Israel at Amerika sa pagwasak sa mga missile launcher ng Iran, pati na sa mga underground dito sa Isfahan. Muli ring winasak ng Israel ang mga gusali sa Lebanon matapos silang paulanan ng rocket attack ng Hezbollah. Habang nagdeklara naman ang Pangulo ng Pilipinas ng State of National Energy Emergency dahil sa kakulangan ng supply ng langis. Inalis naman ni Trump ang sanksyon sa Russia upang payagan itong supplyan ng langis ang mga apektadong bansa, kabilang dyan ang Pilipinas. Ang problema mga tol, binomba ng Ukraine eh. Yung isang oil facilities o yung oil port ng Russia, mga tol. At dahil dyan ay nagtampo ang Ukraine. Tampo ka pa, Ukraine. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, matapos ipahayag ni Trump na nakikipag-usap umano ang Iran sa kanila, abay naglabas naman ng pahayag ang Iran kung saan sinabi ni Muhammad Ghalibaf na hindi umano nakikipag-usap ang Iran at hindi umano ito makikipag-ayos sa Amerika. Si Muhammad Ghalibaf. Hindi, may ano naman sila mga tol, may punto naman sila matapos mong iligpit yung supreme leader namin. Matapos mong terahin yung isang eskwelahan at ikinamatay ng napakaraming estudyante, 'di ba? Yun yung mga nangyari. Pwede kasi nilang idahilan 'yun eh. Matapos ninyong pasabugin yung mga facilities namin dito, mamatay lahat ng general, tapos bilang pati-bati na, ganun-ganun na lang. Parang ganun mga tol, syempre. Gets natin 'yun bilang mga tao, 'di ba? Halimbawa ikaw, 'di ba? Ginulpe o inubos lahat ng kaibigan mo, kaya mga tropa mo. Tapos biglang maikipagkasundo na lang sa'yo, ikaw maikipagkasundo ka naman da. Etong mga to, mga kapatid, etong Iran, alam naman natin kung ano yung kanilang 'di ba? Paniniwala, pagiging martir, 'di ba? Magmamana sila ng kumbaga kaharian kapag lumaban sila. Karangalan kasi mga kapatid para sa kanila ang masawi dahil dun sa kanilang ipinaglalaban. Kaya itong mga to hindi sila natatakot mawala sa mundo. Yun ang kinaibahan nila mga tol. Kaya yun yung yun yung isang bagay na nagpapalakas yung katatagan ng kalooban, at sa kapag hindi ka takot mawala, mas lalong nagiging malakas mga tol. Ay dating pinuno ng IRGC Air Force at kalaunan ay hinangad nitong maging pangulo ng Iran, kaya tumakbo ito. 4 na beses na tumakbo at 4 na beses ding natalo. Ngunit ngayon ay tila gusto umano nitong pamunuan ang Iran dahil nagtatago umano ang tunay na pangulo ng Iran. Habang ang United Arab Emirates naman at Saudi Arabia ay hinikayat si Trump na huwag umanong makipag-ayos sa Iran at ipagpatuloy lang ang pagwasak sa rehimen, at handa umano silang sumali sa labanan kung kinakailangan. Sa isang magkasanib na pahayag ng Saudi at United Arab Emirates ay sinabi nilang nababahala sila dahil kapag itinigil umano ni Trump ang pag-atake, ang Iran ay muli lang umanong magpapalakas at magiging banta sa kanilang bansa. First of all, the Iranian regime are the enemy. They're sending us missiles and rockets. They're not sending us chocolates. Pareho silang niyan mga tol, no? Pareho sila ng kumbaga religion, paniniwala. Pero ngayon magkaiba na sila ng perspective. Iranian regime are the enemy. They're sending us missiles and rockets. They're not sending us chocolates. So they are an enemy, a clear enemy. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang mga airstrike ng Israel at Amerika sa Iran, kung saan ipinasilip ng US Central Command ang kanilang pagwasak sa mga missile launcher ng Iran.
Nakuhanan din ang paglunsad ng Amerika ng kanilang mga missiles mula sa Kuwait patungo umano sa Iran, habang ang mga 18 Warthog naman ng Amerika ay patuloy ring umatake sa mga posisyon ng Iran-backed militia sa Iraq. Siguro ito mga pag-attacking to bago pa man to i-announce ni Trump na hindi mo na sila magsasagawa. Kasi ngayon, di ba sinabi nga ni Trump, hindi mo na magsasagawa ng kahit anong mga military strike ang Amerika dito sa Iran. So siguro itong mga pag-attacking to is bago pa man i-anunsyo ni Trump yan. The old Warthog, mate. No problem. Meow. Ganon din ang Israeli Air Force kung saan patuloy din na tinatarget ang mga missile launcher ng Iran na siya umanong sumisira sa mga pasilidad at tumatapos sa buhay ng mga sibilyan. Ang mga Hezbollah naman sa Lebanon abay muli namang nagpaulan ng rocket sa Israel, kaya't agad na gumante ng airstrike ang Israel at winasak ang mga gusali na ginagamit ng teroristang grupo. Allahu Akbar. Lak alhamd. Muli namang binalikan ng Israel at Amerika ang iba pang mga pasilidad ng IRGC sa Isfahan. Dito ay naglabas din ng illustration ng Israel upang i-explain sa publiko kung bakit nila tinatarget ang Isfahan sa Iran at kung ano ang kanilang mga sinisira dito. Operation Roaring Lion cannot be paused, cannot be weakened, and cannot end halfway. Because the people launching these missiles are not seeking coexistence, they are seeking destruction. And if they are not stopped, then they will try again and again and again. Israel did not choose this war, but Israel will finish it. We are in an existential fight, not just for our own survival, but as the front line of the free world against a regime that spreads terror, instability, and violence far beyond our region. And to those who launch these attacks, you will feel the full force of the IDF. Not tomorrow, not someday, but now. This is the moment to stand firm. No hesitation, no blinking, no retreat. We will not stop until there is real security for our children, for our families, and until those who threaten them are no longer able to do so. So malinaw ang objective ng Israel mga tol, talagang ubusin hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa talagang mawalan na tuluyan ng kakayanan ang kanilang mga kalaban, at sabi nga nila hanggang sa matiyak na nila ang kaligtasan ng kanilang mga anak, children mga tol, sabing ganun. Kasi magpahanggang ngayon, kita nyo naman mga tol, nakakapag-launch pa rin, pabalik, no? Nakakabawi pa rin, nakakaganti pa rin ang Iran. No, ganun din ang Hezbollah, kahit na binabakbakan ng Lebanon, nakakapag-launch pa rin sila. So talagang hindi pa rin talaga tapos di ba? At hindi nga daw sila pwedeng tumigil, dahil pag tumigil sila at tinigil nila itong ginagawa nila, kumbaga parang mawawalan din ng silbi yung ginawa na nila ngayong una pa lang. Total victory is not a slogan. It is a necessity. Samantala, panawagan naman ng ilang mga bansa kay Trump na bilis-bilisan na umano ang pagwasak sa rehimen sa Iran dahil marami na umanong naaapektuhan sa ginagawa ng Iran, kung saan patuloy ang mga pagbabanta nito sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga apektadong bansa dahil sa panghaharang ng Iran sa mga commercial vessels na dadaan sa Strait of Hormuz ay ang Pilipinas, kung saan nagdeklara na kahapon si Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency dahil nanganganib na ang supply ng langis ng bansa. Dito talaga nakita mo kabulukan ng sistema ng Pilipinas mga tol. Magugulat ka pag isinearch mo magkano yung presyo ng krudo ngayon ngayon presyo ng gasolina sa ibang mga bansa dito sa ating rehiyon. Halimbawa sa Indonesia, sa Malaysia, sa Vietnam, magugulat ka kung magkano presyo ng gasolina sa kanila ngayon.
kumpara mo sa presyo ng gasolina rito sa atin, meron kasi silang sistema na walang ganun dito sa atin eh. Binanatan din ni Senator Ping Lacson si Trump kung saan sinabi nito na dahil sa kagagawa ni Trump ay labis na naapektuhan ang Pilipinas kaya't dapat umanong managot si Trump. Dahil dyan, abay mga netizens naman ang bumanat sa kanya at tinawag siyang komedyante. Dahil maraming bansa ang apektado ay inalis ni Trump ang sanksyon sa Russia upang payagan itong magbenta ng kanilang langis at sa unang pagkakataon ang Pilipinas ay bumili ng langis sa Russia na Nakarating na nga daw eh. inaasahang darating umano ito sa mga susunod na linggo. Dumating na. Ayon yan sa ulat ng mga lokal na media. Dahil sa pag-alis ng sanksyon sa Russia, abay na bahala naman ang Ukraine dahil tingin nito ay kikita ang Russia at unti-unting makakabawi sa mga gastos nito sa ilang taon nilang labanan. Kaya pala binomba ng Ukraine no, yung isang port dito sa Russia. Kaya't bilang hakbang ay nag-alok din si Ukrainian President Zelensky sa Amerika at mga bansa sa Middle East ng kanilang drone na kailangan umano upang ma-intercept ang mga drone ng Iran. Ngunit ayon kay Trump ay hindi umano kailangan ng Amerika ang mga drone interceptor ng Ukraine dahil sapat at malakas ang mga armas pang depensa nito, habang ang ilang mga bansa naman sa Middle East ay tila walang pumapansin kay Zelensky na tila ba hindi interesado ang mga ito. Dahil sa walang interesado sa alok ni Zelensky, sa isang pahayag ay sinabi nitong napakamahal ng bawat putok ng Patriot missiles ng Amerika, kaya't dapat umanong drone nila ang gamitin dahil bukod sa mura ay napaka-epektibo naman umano dahil subok na nila ito sa Russia. Samantala, Gusto rin kumita ni Zelensky no? panuuri naman natin mga kabayan ang ilan sa mga pahayag ng US Central Command. How these other countries can help you? What are your plans to secure the shipping there? The Strait of Hormuz is physically open to transit. The reason that ships are not transiting right now is because the Islamic Republic is shooting at them with drones and missiles. Our job, and consistent with our military objectives, is to decrease the Islamic Republic's Navy's ability to attack shipping, and we are getting after that every single day. So bukas naman yung Strait of Hormuz, wala naman kasing gate dun eh. Kaso syempre natatakot yung mga barkong dumaan dun na baka pagdaan nila, yun na yung huling daan nila. Syempre sino ba naman ang susugal kung may ganung banta, di ba? So kailangan talagang matiyak kung sino man mga kapatid na talagang maging ligtas daanan niyang lugar na yan. No, para sa kapakanan ng buong mundo. Sila na lang mag-away-away. Total, sinimulan naman nila yan eh. Wala namang nag-utos sa kanila, wala namang nagsabi sa kanilang gawin nila yan eh. 'Di ba? Masyado sila kasing mga war freak eh. O di nag-away-away sila. Ngayon damay-damay na. 'Di ba? 'Yun ang mahirap eh. That's why one of our objectives is to eliminate the threat from the Navy. Pananagutan ng US 'yan kasi sila nagsimula niyan eh. To diminish that, to diminish the regime's capability to attack commercial shipping. We've been working on that since the very beginning. This is why we've sunk more than 140 ships. And it's something that we'll continue to do. In my own experience, I've transited through this strait more than 50 times in my career. I'm very familiar with it, and I agree. It's straightforward what we're doing, eliminating the capability of the regime and we're essentially degrading the capability of the Navy to attack commercial shipping. And the Navy, they don't have any floating thing in Persian Gulf. Do they have anything at the moment? There's no capability presently in the Gulf of Oman, around Hormuz, or in the Gulf. And Israel is helping you in that mission south of Iran or no? We're working in close cooperation throughout the country in those same military objectives. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa mga videong ito na ating napanood kay John Reps? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.